po. I would just like to say my opinion about dun sa huling kinasangkutang kontrobersya ni Pastor Ed Lapis. Actually, ang maraming nagsasabi na, or maraming Christians na nagsasabi, nagtuturo daw siya ng Marcionism. Ngayon, nung pinakinggan ko yung title ng kanyang teaching na nasa legal age ka na, or something like that. I don't know the exact term, pero about that's about pagpapagaling ni Jesus sa isang bulag. Siguro I can give you the link para mapakinggan niyo siya. But if I may share my opinion, before I listen to that sermon, nagpray ako, sabi ko, Lord, give me wisdom para makita ko kung... Kasi favorite ko siya eh. Okay, before my reaction to that video, marami akong pinagdaanan kami na pagsubok na just merely listening to the words of God by Pastor Ed Lapis, mas gumaan yung pagdadala namin ng problema noon. Pero I don't agree to all of his teaching, especially with baptism. But this time, na-curious ako kasi bakit sinasabi nila na ayaw ni Ed Lapis kay Yahweh. Okay, so here's the thing. Ang Marcionism kasi teaches that ayaw nung mga taong yon ng makamundo. So for them, si Yahweh is an evil God kasi siya yung gumawa ng mundo, which is definitely kahit sinong Kristiyano hindi mag-a-agree. Okay, based on the teaching na yun ni Pastor Ed Lapis, alam niyo, nakikita ko doon, ang binabatikos naman ni Ed Lapis is that yung mga pariseyo nun na feeling self-righteous, sila yung sinasabi niya Yahwism. When you say Yahwism kasi, it doesn't condemn Yahweh actually. It condemns those who have a different opinion about Yahweh or God. So ang sila kasi, ang mga panahon ng mga pariseyo, sila yung mga feeling nila sa mabubuting gawa, sila maliligtas. Remember, si Yahweh ang gumawa ng mundo. And by the time na nagkasala si Eva at si Adan, nasira na yung relationship natin with Yahweh. And kahit anong gawin ng mga tao para abutin ang Diyos, and that is what we call relegare or man reaching God. Dahil dun sa nasirang relasyon, hindi talaga natin kayang i-reach ang Diyos. So what happened was, pinadala sa Pilipinas, sa ating mundo si Jesus. Si Jesus ang pinadala ng Ama o ng God para pagkasundiin tayo mga tao. So ayaw ng Diyos nang tayo ang umaabot sa Kanya. So they or He sent Jesus Christ to the world para abutin tayo. Or tayong saan Diyos ang umabot sa atin. Ganun kabuti ang Diyos. Kaya nga, doon sa nakita ko, ang binabatikos ni Ed Lapis is that the Pharisee, who is those people who would like man reaching God or relegare. Wala naman siya sinabi, wala akong natatandaan doon na sinabi niya na masama si Yahweh. Pinasasama lang si Yahweh nung mga tao na relihiyoso nung panahon ni Jesucristo. So, sana lang magkaroon si Pastor Ed Lapis ng explanation or clarification regarding this. Pero I myself, I will still continue to watch him, listen to his words. Bilang matagal ng Kristiyano, pwede naman kasi natin pakinggan ang mabuti at itapon ng masama. Pero yung i-judge mo yung tao na hindi ka naman sigurado, I think yun ang masama. So that is why I encourage all Christians, be kind to Pastor Ed Lapis kasi hindi pa natin naman sure eh. Una sa lahat, ang Marcionism, hindi naniniwalang si Kristo ay naging tao. But he actually believed that Christ is a God na nagkatawang tao. So yun lang naman, yun lang ang aking nakikita na wala ako nakitang masama dun sa sinasabi
ni Pastor Ed Lapis. So then again, maraming salamat po sa pakikinig, and I hope this helps you. And tayong mga Kristiyano, magkaisa tayo, huwag tayong mag-away-away. At matanda na din si Pastor Ed Lapis, so he has helped me, he has helped a lot of people. Yun lang, sana kung nakikinig ka, Pastor Ed, please clarify yourself, clarify your teaching. Pero sa susunod, if ever na I'm sure mag-aano yan, mag-explain yan. Okay, so salamat po mga kapatiran, salamat mga Kristiyano, salamat mga kaibigan, kapananampalataya. This is again, your Ate Michelle. Bye!